And then what else? Talaga is really great. Hindi man napatumba o napadugo ni Pacman si Cloty, malinaw pa rin siya ang nanalo at nagbigay ng panibagong karangalan sa mga Pilipino. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Pinagpapaliwanag ng National Historical Institute si Arnel Pineda para sa mali umanong pagkanta niya ng Lupang Hinirang. Handa naman daw ang mga awit sakaling magsampa ng reklamo ang National Historical Institute. Nakatutok si Lala Roque. Sentro na naman ng atensyon ang pagbabago ng areglo na napipiling kumanta ng National Anthem ng Pilipinas o Lupang Hinirang sa laban ni Manny Pacquiao. Kahapon, nakatutok ang atensyon sa international artist at lead vocalist ng rock group na Journey na si Arnel Pineda. Sa una, sinunod niya ang karaniwang areglo ng kanta. Sa huling bahagi ng kanta, siya'y bumirit na. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Agad na umani ng batikos ang ginawa ni Pineda. Ang iba, sinasabing nawala daw sa tono sa huli si Pineda. Pero ayon kay Pineda, hindi siya apektado ng mga negatibong komento. Inaasahan na raw niya ito. Hindi rin daw niya biglang pinalitan ang tono. Matagal na raw niya pinractice ito. I plan talaga na gawin ganun. Kwento pa ni Arnel, hindi raw siya kinabahan sa pagkanta. Na-excite pa nga raw siya nang makita ang dami ng mga manonood sa laban. Gate niya, wala raw sa kanta ang pagiging Pilipino niya. It doesn't make me lesser Filipino or less less na patriot. Sa puso tsaka sa isip, I'm a Filipino. So, kahit anong maging comment nila, I'll stick to that. Kung meron man daw magrereklamo sa kanyang estilo, handa raw siyang harapin ito. O siguro nga, baka ako nang next na mademanda. Gate pa ni Arnel, kung gugustuhin man daw siyang kumanta muli, ay papayag siya gawin ito. Ayon naman sa mag-asawang Manny at Jinky, wala naman silang nakitang masama sa pagkanta ni Pineda. Okay lang. Yes, okay naman. Salamat. Salamat, Arnel. Dati nang nabatiko sa pagkanta ng National Anthem sa laban ni Pacquiao, kabilang ang mga rendisyon ni Martin Nievera, Geneva Cruz at Jennifer Bautista. Ayon naman sa National Historical Institute, masyado itinaas ni Pineda ang tono at bumirit pa sa dulo. Yung mga matatanda pang minamali yung pagkanta. Yun ang hindi dapat mangyari. Anong makagayahin ng mga kabataan yan? Dapat daw magpaliwanag ang singer at mag-public apology. Para hindi na tayo maabala lahat at mawala na yung mga obserbasyon din ng iba. Sana mag-apology na lang at sabihin na hindi na nagagawin sa susunod. Gagawa kami na report sa board namin kung ano magiging desisyon ng board. Again, ang issue nga, saan mo ifa-file considering the crime was filed there? Do you file it in Jensan? Do you file it in Manila? Do you file it in Makati? I think yun yung issue. Where's the proper venue? Mula rito sa Arlington, Texas, Lala Roque, nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. At tulad po ng mga nakaraang mga laban ni Manny Pacquiao, naging mapayapa po ang kalahatan o pangkalahatang sitwasyon sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Si Marisol Abduraman, naka-Alerto 24. Sa Camp Kapimpin sa Tanay Rizal, nanood ng bakbakang Pacquiao-Cloty ang ilan sa mga tinaguriang Morong 43 kasamang mga sundalong umaresto sa kanila. Magkalaban man, nagsama't nagkaisa sila sa pagsuporta kay Pacman. Ayon sa AFP at PNP, matiwasay ang pangkalahatang sitwasyon kahapon bagamat naka-alerto ang kanilang mga units. Tahimik at wala naman tayong insidente na magkaroon ng armed clashes or what. Wala naman. Lahat ay nakaglued sa TV, may it be live or delayed telecast. Generally peaceful and very orderly, no? Maraming nanonood and they say including criminals. Maliban kasi sa nakatutok ang lahat sa the event, pinaigting din daw ang kanilang pagpapatrolya para masigurong walang karasang magaganap nang ma-enjoy ng lahat ang panunood. At kahit para nung katatapos na ng laban kung saan kabila ng selebrasyon dahil sa tagumpay ni Pacman, tahimik at maayos daw ang sitwasyon. Maliban na lamang daw sa isang insidente ng pananaksak sa Lanao del Norte pasado 3:00 ng hapon.
Muli na namang pinatunayan ng ating pambansang kamao na hindi lamang niya pinag-iisa ang sambayan ng Pilipino sa tuwing siya ay may laban, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa buong bansa kahit pa sa panandaliang panahon lamang. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Isang granada ang pinasabog sa tapat ng isang hotel sa Makati. Wasak ang ilang sasakyan. Si Steve Dailisan, naka-alerto 24. Ginising ng malakas na pagsabog ang mga hotel guest ng Tower Inn sa Pasay Road, Makati City bandang alas 4 ng madaling araw. Ang AUV at ang kotseng ito na nakaparada sa tapat ng hotel agad nagliyab at halos matusta. Ang dalawang kotse bahagyaring nasunog at may mga tama ng shrapnel. Ayon sa Makati Police, isang MK2 US fragmentation hand grenade ang ginamit na pampasabog at sa ilalim daw ng AUV ito'y binato. Usually, ang gumagamit nito, ang ano natin dito, military o police. Pero mukhang wala raw intensyon na makapanakit kung sino man ang nagtapo ng granada. Kung mananakit talaga, hindi mo ihahagis sa, sa ibabaw mo ihahagis yun sa hotel. Kaya lang, tulad ng inano kanina, parang wala intensyon na dun ihagis. Hindi rin natin, sabi mo nga, kung trip to, tinitingnan din natin yung angulo na yon kahit medyo mabigat yung trip na yon. Ayon sa may-ari ng AUV, kararating lang nila kahapon mula Davao para ihatid ang ina sa airport. Wala rin naman daw silang kaalitan. Ang mga may-ari ng mga nadamay na sasakyan nagulat din sa nangyari. Narinig yung boom, yung putok talaga na alam mong iba. Malakas kasi sa third floor kami naka-stay. Tapos talagang parang gumanong ka sa kama. Pagsilip namin, umaapoy na yung sasakyan. Nasusunog yung kotse natin. Malaki raw sanang may tutulong na itong CCTV camera sa pag-iimbestiga ng pulisya. Ang